po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay narito sa bahay-sambahan upang muli sama-samang magpuri sa Panginoon at atin po siyang pasalamatan, sambahin sa pamamagitan ng mga masiglang awitin, papuri sa Panginoon. Amen. Let's sing the song, Mine Eyes Have Seen the Glory of the Coming of the Lord. Or the first verse now. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is rolling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible sixth sword. His truth is marching on. Come on, sing on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. The second verse. I have seen him in the watchfires of 100 circling lamps. When uttering the evening doors and taps, that's by the dim and failing lamps. His truth is marching on. Come on, sing on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. The last verse. He has sounded forth the trumpet that shall never sound retreat. He is setting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, he sent my soul to answer him with jewel at my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Amen. Another song, the Amen. Bible stands. Do you have your own Bibles? Amen. Amen. Let's stand with the Word of God because it is the rock, undoubtedly the raging storms of time. The Bible stands like a rock, undoubtedly the raging storms of time. Its pages burn with its truth, eternal and they glow with the lights online. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted and destroyed. It never can. Come on. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. Yes, come on. The Bible stands though the hill may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Last verse. The Bible stands, every test we give it, for its author is Amen. other than the Lord. By Amen. grace alone, I Let's expect prove it. to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands. Come on, sing on. May tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen. The Bible has
the Lord has promised us. So that's why we need to standing on His promises, because our Christ the King is coming again. Amen. First verse. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing on the promises of God. All the ladies now, second verse. Standing on the promises. Amen. Come on, ladies. When the howling storms of abundant fear. Amen. Come on, sing on. By the living word of God I shall prevail. Standing on the promises. All together now. Other girls, come on. Standing, standing, standing on the promises of God and my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. All the man on the third verse now. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally, my love's strong Lord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing and standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall. Amen. That's Listening true. every moment to Amen. the Spirit's call. In my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing, I'm standing on the promises of God. And the last Amen. song, Dare to Run. Amen. What a faithful has promised us. Sa anumang takbuhin ng buhay, andyan siya. Hindi tayo iiwan at pababayaan. Siya ang laging ating kalakasan. Amen. Let's sing the Amen. song. From the heart, on the first verse. The assembly of the faithful, surrounding yet unseen, is gathered as a witness to the race. And on the truck awaiting are the runners of today. The call has come for each to take his place. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run in the power of His Spirit, called to be victors in a race already won. Dare to run. Amen. The road ahead is narrow, the way is sometimes steep, and only the committed claim the prize. But standing at the finish, with arms outstretched to greet us, is the one who has endured the race and paid the final price. Come on, come on. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, follow
one who's gone before us. Dare to run in the power of His Spirit. Oh, to be victors in a race already won. Dare to run. Amen. Wonderful singing. May I call on our beloved pastor. Manaming Diyos, salamat po ng maraming marami. Meron pong hamon sa aming unahan na aming takbuhin ng may katapatan. Ang takbuhin inilagay mo sa bawat isa. Hindi namin ikukumpara ang isa't isa sa aming sarili, kundi kami titingin lamang sa aming Panginoon, paano namin siya susundin, lulugurin, pararangalan, dadakilain, sasambahin, paghahandugan ang aming lahat-lahat sa buhay. Salamat po sapagkat ito'y ipinagkaloob mo sa aming kapanahunan na kami makakilala sa iyo at maunawaan namin ang ganitong uri ng katotohanan at maranasan po ito sa aming buhay bagamat kami po ay mga kabataan pa nang kami makakilala at ang iba po naman ay nasa kanilang katandaan. Ngunit pare-pareho po kami na nagpapasalamat na binago mo ang aming buhay, binigyan ng napakapalad na pag-asa at napakasayang pag-asa na aming inaasahan dahil hindi dulo ng buhay ay ang kamatayan. Merong buhay na walang hanggan, may muling pagkabuhay, at kami po ay sasapiling mong mapagkailan-kailanman. Sa aming kapanahunan po ngayon, na ang mundo ay abala sa kanyang patutunguhan, ngunit kami po ay may landas na ibig mong aming tahakin, hiwalay sa landas na tinutungo ng mundong ito. Kaya dalangin po namin, marami pa po ang maliwanagan, makakilala sa inyo, gamitin niyo po kaming patuloy sa kapirasong sandali, kagaya ng munting ilawan na sa kaunting panahon ay tatagal at magbibigay ng liwanag. Ngunit ito po isang araw ay matatapos. Kaya habang kami may pagkakataon, makapaglingkod ng may katapatan, inaalala namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na may mga kabigatan sa buhay, mga pagsubok, mga challenging situations, at maaring ang kanilang kalusugan ay nakikipagbaka sila. Dalangin po namin na ikaw po magpapagaling, ikaw po aaliw sa kanila, sa kanilang mga lugar, kanya-kanyang tahanan o pagamutan, ang iyong presensya, ang aming maging kalakasan at lagi naming hangarin na magpakalakas at sumagana sa pasasalamat dahil hindi ka nagbago sa bawat isa sa amin. Maaring ang mga tao ay magkulang, maaring ang mga tao o kami man ay magkamali o magkulang, ngunit ikaw ay hindi. Kaya bawat isa sa amin ay may dahilan para magpasalamat at kilalaning ikaw ay Diyos, magpakailan-kailanman. Salamat po sa malayang bansa. Pangunahan niyo po ang aming mga namiminuno, ang aming mga alagad ng batas, at ang aming mga mamamayan. Patnubayan niyo po ang aming bayan at ang mga simbahan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Esther chapter 5. Narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat at tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon sa Esther chapter 5 verse 1 to 14. Verse 1. Nangyari nga ng ikatlong araw na nagsuot si Esther ng kanyang ihisang pagkareyna at tumayo sa pinakaloob ng bahay ng hari sa tapat ng bahay-hari. At ang hari ay naupo sa kanyang luklukang hari sa bahay-hari sa tapat ng pasukan sa bahay. At nagkagayon nang makita ng hari si Esther na reyna na nakatayo sa looban, na siya'y nagtamo ng biyaya sa kanyang paningin, at inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay. Sa gayoy lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa kanya, "Anong ibig mo, Reynang Esther? At ano ang iyong hiling? Mabibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian."
At sinabi ni Esther, kung inaakalang mabuti ng hari, pumaroon sa araw na ito ang hari at si Aman sa pigingan na aking inihanda sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng hari, papagmadaliin si Aman upang magawa ang gaya ng sinabi ni Esther. Sa gayoy naparoon ang hari at si Aman sa pigingan na inihanda ni Esther. At sinabi ng hari kay Esther sa pigingan ng alak, ano ang iyong hingi? At pinagkaloob ko sa iyo, at ano ang iyong hiling? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob. Nang magkagayoy, sumagot si Esther at nagsabi, ang aking hingi at ang aking hiling ay ito. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa paningin ng hari, at kung kalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking hingi, at gawin ang aking hiling, na pumaroon ang hari at si Aman sa pigingan na aking ihahanda sa kanila, at aking gagawin bukas na gaya ng sinabi ng hari. Nang magkagayoy, lumabas si Aman sa araw na yaon, nagalak at may masayang puso. Ngunit nang makita ni Aman si Mardoqueo sa pintuang daan ng hari, na hindi siya tumayo o kumilos man sa kanya, siya'y napuno ng pagkapuot laban kay Mardoqueo. Gayon may nagpigil si Aman sa kanyang sarili at umuwi sa bahay. At siya'y nagsugo at tinipon ng kanyang mga kaibigan at si Zeres na kanyang asawa. At isinaysay ni Aman sa kanila ang kaluwalhatian ng kanyang mga kayamanan at ang karamihan ng kanyang mga anak at lahat ng bagay na ipinagkaloob ng hari sa kanya at kung paanong siya'y nataas ng higit kaysa mga prinsipe at mga lingkod ng hari. Sinabi ni Aman bukod dito, oo, si Esther na reyna ay hindi nagpasok ng sinuman na kasama ng hari sa pigingan na kanyang inihanda, kundi ako lamang. At kinabukasan naman ay inaanyayahan niya ako na kasama ng hari. Gayon may ang lahat ng ito'y walang kabuluhan sa akin, habang aking nakikita si Mardoqueo na Hudyo na nakaupo sa pintuang daan ng hari. Sabay-sabay po tayong lahat. Nang magkagayoy, sinabi ni Zeres na kanyang asawa at ng lahat niyang kaibigan sa kanya, magpagawa ka ng isang bibitayan na may 50 siko ang taas, at sa kinaumagahan ay salitain mo sa hari na bitayin doon si Mardoqueo. Kung magkagayoy, yumaon kang masaya na kasama ng hari sa pigingan. At ang bagay ay nakalugod kay Aman, at kanyang ipinagawa ang bibitayan. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
spread the globe and reach to every race. Go now and tell all the nations, proclaiming out His word. There's an open door for witness to a world that's never heard. Our time on earth is fleeting, yet the word remains untold. Who will go? How will they go now and reach the world? Give us, Lord, devotion to reach the lost and sin. Let your Holy Spirit light our way. Use us now to honor and glorify your name as we preach the gospel message and salvation we proclaim. Go now and tell all the nations, proclaiming out His word. There's an open door for witness to a world that's never heard. Our time on earth is fleeting, yet the word remains untold. Who will go? How will they go now and reach the world? Reach the Amen. Let's go out and reach the world. Amen. Okay, atin pong buksan nating Bible sa 2 Thessalonians. Second Thessalonians chapter 2. Chapter 2, verse 7. Amen. Chapter 2, verse 7. Tayo po ito mo yung lahat. Basahin natin. At ito po ang ating pagtuunan ng pansin sa gabing ito. Basahin natin ng sama-sama. Ready? Begin. For the mystery of iniquity that already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. The mystery of iniquity. Mystery ang hiwaga ng kasamaan. Merong hiwaga ng kabanalan, di ba? Merong hiwaga ng kabanalan, sabi ng Bible. Without controversy, great is the mystery of godliness. Mystery. Maraming mystery sa Bible. Pero merong mystery ng godliness, merong ding mystery of iniquity. Tayo po'y mananalangin. Maraming Diyos, salamat po ng marami sa patuloy na liwanag ng iyong salita sa amin upang kami ay hindi maging mga mangmang sa aming mga nasasaksihan na nangyayari at alam namin saan papunta ang mundong ito. Hindi kami nagugulat, kundi kami po ay lalong na-excite dahil ang iyong salita ay katulad ng mapa na nagbibigay sa amin ng paunang mga direksyon, paunang mga palatandaan, paunang mga mangyayari upang kami po ay hindi mga tisod at hindi kami mga gulat at mga iwan sa katotohanan, kundi bagos ang inyong mga anak, lalo na sa iglesia, na pinagkakatiwalaan mo ng katotohanan
upang ito'y aming ingatan at ibahagi sa mga taong hindi pa nakakaalam. Kaya salamat po sa gabing ito. Lagi niyo pong loobin na kaming lahat ay may panahon at may kakayanan at mayroong kaluguran na magtipon-tipon at magpalakasan at alamin ang inyong kalooban upang siya naming gawin at magsilago kami upang ikaw po ang maging aming katulad, kami maging katulad mo ayon sa wangis ng iyong anak. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kami dito at sa iba't ibang simbahan, maging ang mga kasama namin online. Dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. Amen, amen. The mystery of iniquity. Okay po, so ewan ko kung kita nyo dyan yung picture. Ha? Kita ba? Clear ba? Kaya ang atin pong tinatalakay ay patungkol sa mga bagay na darating. Mga patungkol sa mga bagay na mangyayari. O patungkol sa mga bagay na nangyayari at mga mangyayari. So, binasa natin dito, sa panahon ni Apostle Paul, meron siyang sinasabi na gumagawa na. Gumagawa na nung panahon niya. Kaya hindi ito tumitigil. Ang tawag niya rito ay mystery of iniquity. Hiwaga ng kasamaan. Kaya yun po ang makikita natin. Diyan sa picture na yan, makikita natin ang iba't ibang uri ng expression ng paggawa ng dyablo na hindi ng tao napupuna, na ito pala'y espiritong gumagawa sa ating lipunan at sa buong daigdig. Kaya may mga pagkakataon na ito ay gumagawa ng hindi namamalayan dahil ito po'y dahan-dahan. Parang libadura, na kapag inilagay mo sa harina, ay unti-unti niyang naaapektuhan ang buong limpak. Unti-unti niyang naaapektuhan. At yun ang goal ng kasamaan, ng dyablo. Masakop niya, world dominion, sapagkat alam naman natin, mga kapatid, na kung ano, what God wants, Satan wants. Diba? Naalala niyo po yung prinsipyo na yun. What God wants, Satan wants. Gusto ng Diyos na siya ang naghahari, gusto ni Satan na siya rin ang maghari. Gusto ng Diyos na siya ay sinasamba, gusto ni Satan na siya rin ang sambahin. Gusto ng Diyos lumikha ng perfect world, gusto rin ni Satanas naglumikha ng kanyang sariling world. Gusto niya ang mga tao ay sumusunod sa kanya, gusto rin ni Satanas na pasunurin ang tao sa kanya. Kaya what God wants, Satan wants. Kaya minsan, kinakailangan nating ma-differentiate sino ang ating sinusunod. Pero tayo na mga mananampalataya, dati tayong tagasunod ng masama, hindi natin alam, pero ngayon maliwanag po tayo ay tagasunod na ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Opo, so maliwanag po yun sa atin. Bagamat tayo may mga struggles sa buhay, kahit alam na nating tayo Kristiyano, nag-struggle pa rin tayo. At itong katawang ito, hinihila tayo pababa. Itong inapektuhan ni Satanas yung ating katawan dahil ng kanyang pandaraya, na biktima ang ating ninuno si Adan at si Eva, at sila'y nagkasala. At ang naging bunga ay affected po, naging corrupt po ang tao. Pati ang ating katawan ay talagang mahina. Kaya sabi ng Bible, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mahina ang laman. Pag sinabi nating laman, hindi lang itong physical na laman, kundi ang tinutukoy po yung makasariling likas. Makasariling kalikasan. So, the mystery of iniquity. Sabi niyan, the mystery of iniquity that already worked. Gumagawa na po ito. Ngayon, titignan po natin, ano ba ang mga palatandaan na ito po'y gumagawa na at patuloy na gumagawa. Ito ang sabi ng Apostol Pablo sa 2 Timoteo Kapitulo 3. Tignan po natin. 2 Timothy chapter 3. At ito po ay makikita nyo sa verse 1. Talatang 1. Babasahin ko sa Tagalog Bible. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ang tawag sa English ay perilous times. Perilous times. In the last days. Kaya tinitingnan ni Apostle Paul sa in the last days. Well, tayo po ay nasa last days at bandang dulo na ng last days.
Very last part ng last days. At ito ang magiging karakteristik ng ugali ng mga tao. Globally. Globally. Sa buong daigdig, ito ang madidevelop na sinasabi ni Apostol Pablo na magiging panahong mapanganib ang mga huling araw sapagkat ito ang magiging prevailing spirit or lifestyle ng mga tao. 2 Timothy 3:1, sabi diyan, alamin mo ito na sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Sa verse 2, sapagkat ang mga tao'y, kaya magiging mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging, hindi dating ganun, magiging maibigin sa kanilang sarili. Aangat, tataas ng tataas yung espiritu o kaisipan o sabihin nating desire na mahalin ang kanyang sarili. So ibig sabihin, magiging mga self-centered ang mga tao. At ito'y palala ng palala, parami ng parami, at patindi ng patindi, yung sinasabing mahal na mahal ang sarili. Wala namang masamang mahalin ang sarili, di ba? Sabi ng Bible, love thy neighbor as thyself. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O ay hindi naman masama palang ibigin ang sarili. Pero bakit magiging mapanganib sa huling panahon? Sapagat ang sabi rito, sapagat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, sobra na pagmamahal sa sarili. Maibigin sa salapi, hindi rin naman masama ang salapi, pero yung sobra na pag-ibig sa salapi, yung pag-ibig sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Yan, lalalayan, palala ng palala, hanggang ito ay maging global. Naalala niyo nung una, kahit na nang hindi pa mga urbanized ang ating mga syudad, hindi pa maraming gadget, hindi pa maraming malls, hindi pa modern ang times, mataas pa ang moral ng tao. Mataas ang paggalang natin sa ating kapwa, sa mga nanunungkulan, guro, matanda, pulis, mga opisyal ng bayan. Mataas ang paggalang natin. Pagka nagkasalubong sa daan, magandang gabi po. Nung una, nag-aalis pa ng sombrero nung una, di ba? Kung naalala niyo yun, nung una, pagka nakasombrero ang mga magsasaka, dahil marami nun ay magsasaka, pagka nakasalubong sila, ay inaalis ang sombrero, magandang umaga po, nagpupugay, nagbibigay galang. Pero darating ang panahon na ang mga tao ay magiging mayayabang, mga mapagmalaki, mga mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Na yan ay kapag dumami ng dumami, imagine ninyo, mga problema po ito. Problema to. Paano pag dumami ng dumami yan? Mga maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang. Pag tinignan mo yung verse 2 at dumami yan, dati ID size picture lang Pero yung sinasabing last days, ito'y blown up picture. Pinalaki. Ganon, pinalaki. Walang kabanalan. Padami ng padami yan. Verse 3, walang katutubong pag-ibig. Paano ba nangyayari yun? Nawala yung natural na malasakit, pagmamahal, yung katutubo, natural yun Pero mo yung natural sa tao, nawala. Walang katutubong pag-ibig. Yung pag-ibig sa kapwa, sa magulang, sa kapatid, sa anak. Kaya ang dami ng abortion. Ang dami ng mga pati magulang nila ay talagang nilalapastangan. At mga anak, ayan po ay blow up picture. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, yung galit andoon sa taas. Hindi bumababa ang galit, hindi humuhupa ang galit. Yan ay palatandaan ng masamang panahon. Mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Imagine niyo kapag kaganyan, nagsama-sama yan sa isang barangay,
Nako, kawawa si kapitan. Kawawa ang mga barangay opisyal. Kawawa ang mga alagad ng batas. Talagang hindi sila matutulog sa dami ng ganitong mga problema. Away-away, mga pamilya. Verse 4, mga lilo. Ano ba nakalagay sa English dito? Verse 4, traitors. Sa English, mga taksil. Mga matitigas ang ulo. Mga palalo. Mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Biro mo pag pinagsama-sama yan, kung baga sa salot, sa bahay, pag dumami ang ipis, dumami ang daga, dumami ang langaw, ano pang pwedeng dumami na hindi maganda? Dumami ang anay, ano pa? Dumami ang lamok, ano pa yung perwisyo sa bahay? Dumami ang ahas, at pinagsama-sama sa inyong bahay, ay nako, dumami ang surot. Naalala ko noon, magkakasurot lang kayo pag mahilig kayo manood ng sine. Kasi sa mga sinehan ng maraming surot. Okay, kaya yung mga papag nung una, ang daming surot. Okay. So, kapag ka dumami yan, mga pulgas, dumami yung mga bulati. Parang ganito ito Di ba? Parang ganito ito. Pag ito'y lumala, nadagdagan, ito po ay hindi basta nade-develop. Ito'y unti-unting nade-develop. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, sa huling araw, ito'y papunta ang ating panahon dito. Palala ito ng palala. Next, sabi sa verse, ano yan? Nasunod na verse. Verse 5. Yon. May anyo ng kabanalan, datapot tinatanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Mga mukhang relihiyoso, mukhang baka Diyos. Pero wala namang kaligtasan, wala namang Espiritu ng Diyos. Lumayo kayo. Sapagkat sa mga ito, ang nanganggagapang sa mga bahay, binibihag ang babaeng haling na lipos ng kasalanan. Ito po ay nang bibiktima, nagbabahay-bahay, at ang mga babaeng walang katinuan, na lipos ng kasalanan, na sila po ay gumagawa ng kasalanan, at hinihila ng mga iba't ibang pita, ito po ang kanilang madaling mabiktima. Then, na laging nagsisipag-aral, kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan, kaya hindi po ang pag-aaral ang sukatan ng tagumpay. Ito, mga taong hindi nagsisitigil sa pag-aaral pero hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Maliwanag po sa Bible, ang katotohanan ay ipinapahayag ng Diyos. Sa Diyos nanggagaling ang katotohanan. Kahit ang tao mag-research na mag-research, kaya madami tayong mga kakilala, abogado, inhinyero, doktor, nurse, piloto, kahit na ano pang mga kurso, mga engineer, mga scientist, mga kung ano-ano magagaling, mahusay kapag ka po hindi ng Diyos pinahayag ang katotohanan, kahit na anong profession, kahit anong posisyon, kahit na anong karanasan, gaano man siya kabait, ang katotohanan hindi niya mauunawaan. Kaya ito po, patuloy nagsisipag-aral, kailan pa man ay hindi makakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya salamat, nakarating tayo sa pagkaalam ng katotohanan dahil ng Panginoon. Amen? Yan, mapalad na po kayo. Kita nyo ng kaibahan. Dati rin naman tayong may anyo ng kabanalan, pero wala naman tayong Espiritu ng Diyos. Mababait din tayo nung una, may kabaitan din tayo. Matutulungin tayo sa kapwa. Pero wala tayong Espiritu ng Diyos. Sabi ng Bible, lumayo ka sa mga ito. Pagkatamang ito ay nanganggagapang ng mga bahay. Verse 7, na laging nagsisipag-aral, kailan pa man hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan, at kung paanong si Jannes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, gayon din naman ang mga ito, yung mga nabanggit from verse 1 hanggang verse 7, ang mga ito ay nagsilaban kay Moises. Gayon din naman ang mga ito ay nagsisilaban sa katotohanan.
Ayun ang ating problema. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. They were rejected. Bakit po? Ito po ay mga taong nagsisilaban sa katotohanan. So, ibig sabihin po, ito ay magiging global. Kaya kung mapapansin nyo, may mga panahon na kahit sa ibang mga bansa na ang babait ng mga tao. Pero ngayon, nagkakagulo sa Europe, nagkakagulo sa US, nagkakagulo sa Asia, nagkakagulo sa kung saan-saang bansa. Sagana ang patayan, rape, pang-aabuso, pagnanakaw, corruption, and so on. At ito'y palala ng palala. Bakit po? Sa likod nito, sabi ng Apostle Paul, the mystery of iniquity. Bakit mystery? Ito'y hiwaga. Ito'y unti-unting nangyayari. Hindi ito hayag. Ito'y sikreto. Lihim na gumagawa. Nakaunti lang ang nakakaalam. Hindi po ito hayag sa madla. Kaya tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos dahil ipinapahayag, tinuturuan tayo ng Panginoon ng katotohanan na ito ang nagaganap ngayon. So, ano ang mystery of iniquity na gumagawa na noon pa? Ano ba yung mystery na yan? Ito ang sistema ng unti-unti at patuloy na pagtanggi na yan, pagsasagawa, patuloy na pagsasagawa ng pandaigdigang pagtanggi kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon at pag-uusig sa mga anak ng Diyos. So ito'y pandaigdigan. Kaya makikita po natin na hindi ito biglang ganito. Ito po ay kagaya ng prutas na unti-unting nahihinog. Unti-unting nahihinog. Ang kasamaan ay unti-unting nananagumpay at magtatagumpay. Pero hindi siya lubos dahil sa talatang yan, hindi sila makalaya. Dahil may pumipigil. May pumipigil. At pinag-aralan natin last time na ang pumipigil ay ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia ng Panginoon, the church, na tinuturuan ng katotohanan, nagmamahal, nagiging suhay at haligi ng katotohanan. Kaya mga simbahan sa iba't ibang dako, ito ang asin. Hindi naman kinakailangan punong-puno ng asin, pero sila ang nagsisilbing asin. Hindi silang majority, pero nakakapigil sila ng mabilis na pagkabulok. At pag inalis ang simbahan, alam na po natin, pagdating ng rapture, wala nang pipigil. Kakaisa na po ang mga tao. Ngayon, ang tanong natin, bakit ng mga tao tinatanggihan si Jesus sa iba't ibang bansa? Bakit ba nila tinatanggihan si Jesus? Mabuti naman ang layunin ng Diyos. Ano ang layunin ng Diyos sa pagdating ni Jesus? Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Bakit ng mga tao tinatanggihan si Jesus sa iba't ibang panig ng daigdig? At ito'y palala ng palala na ipinopromote ng mundo, ng sistema ng Antikristo, natanggihan si Kristo at palalain, paramihin ang mga tao at ang mga bansa na hindi na naniniwala sa Diyos. At paramihin ang mga estudyante at ang mga kabataan na walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Mabuti naman ang layunin ng Diyos. Pero bakit ang mga tao tinatanggihan si Jesus sa iba't ibang bansa? Biruin nyo, ang layunin ng Panginoon, sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan, hindi upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay sagipin, saklolohan, tulungan, alisin sa kapahamakan sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Ano ba ang masama doon? Ano bang masama sa kanyang sinabi? Bakit tinatanggihan si Jesus sa iba't ibang bansa? Mabuti naman ang kanyang layunin. Pangalawa, malinaw naman ang kondisyon ng Diyos. Sa 3:18,
Gusto ko kayong iligtas, kaya ako naparito. Ang kondisyon, ang sumasampalataya sa Kanya, hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya, hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Malinaw, mabuti ang layunin ng Diyos. Maligtas tayo. Dalahin tayo sa magandang kalagayan. Ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Makipagkasundo tayo sa Diyos. Makatanggap tayo ng perpektong katuwiran. Maabot natin yung pamantayan ng langit sa pamamagitan ni Kristo at buksan ang langit para sa atin. Napakaganda, napakabuti ng layunin ng Diyos. At nilinaw niya ang kondisyon. Sumampalataya ka. Maliligtas ka. Kung di ka sasampalataya, mapapahamak ka. So malinaw ang kondisyon. Pangatlo, bakit tinatanggihan ng mga tao si Jesus sa iba't ibang bansa? Well, masakit nga lang ang patutuo ng Diyos. Mabuti yung kanyang hangarin, niliwanag niya ako ng kondisyon, pero masakit ang patutuo ng Diyos. Sabi ng Juan 3:19, at ito ang kahatulan na parito ang ilaw sa sanglibutan, inibig pa ng mga taong kadiliman kaysa ilaw. So, ang mga tao po, patuloy na tumatanggi sa ilaw dahil meron silang mas iniibig. Tinatanggihan nila ang ilaw sapagkat masama ang kanilang mga gawa. So, bakit nga ba ng tao tinatanggihan si Jesus sa iba't ibang bansa? Si Jesus ay ilaw. Iniaalok ni Kristo ang liwanag. Pero ang sabi ng Bible, inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Kaya pala, ng tao tinatanggihan si Kristo dahil meron silang ibang pinahahalagahan. Meron silang hindi maiwan. Meron silang ayaw baguhin. Meron silang gustong manatili sa kanilang kontrol. Gusto nila yun na nasa kanilang kamay o na nasa kanilang buhay. Na kung ako'y lalapit sa liwanag, ako po ay kinakailangang iwanan ko itong madilim na gawa. Kaya, mga kapatid, hindi tama ang dahilan ng mundo. Hindi tama ang dahilan ng maraming mga tao. Hindi talaga mababago ang buhay ng mga tao kung hindi niya babaguhin ang sinusunod niya sa kanyang puso. Amen? So, hindi talaga mararating ng mundo ang magandang pagbabago hanggang hindi ng tao iniiwan ang kadiliman, hanggang patuloy niyang iniibig ang dilim, hanggang hindi siya lumalapit kay Kristo. Kaya para kay Kristo, kung tinatanggihan siya ng buong mundo o ng maraming bansa o maraming tao, masakit po ito na patotoo. Pero ito'y patotoo dahil saksi ang ating Panginoon na nakikita niya ang choices ng mga tao, mas minamahal nila ang kasamaan. Kaya naman ang kasamaan, palala ng palala at hindi mapigil-pigil. At nahahawa ang sumusunod na henerasyon at palawak ng palawak ang nahahawahan po nito. Marami, anong sabi ni David? The floods of ungodly men made me afraid. Pag sinabing floods, alam naman po natin, ang flood malakas, ano pa? Mabilis, ano pa? Mapanira, mapanganib. Kaya sabi ni David, the floods of ungodly men made me afraid. Kahit siya na makadiyos, natakot siya sa nakita niyang lakas, bilis, at pananala sa paninira na nagagawa ng malakas na puwersa ng ungodliness. So imagine niyo mga kapatid, itong puwersang ito ay ramdam ni David sa kanyang panahon. Ramdam ni David. Ngayon ang sabi ni Apostle Paul, sa huling panahon, higit na malala, higit na malakas, higit na makapangyarihan, at higit na malawak ang sakop ng kasamang ito. And this iniquity is working already, sabi ni Apostle Paul nung panahon niya. And it keeps on working. At ang sabi niya, in the last days, sabi ni Apostle Paul, darating ang panahong mapanganib. Dahil dadagsa, parang adik. Nung una, may mga adik na din naman eh. May mga adik na
Kaya lamang, ano ba ang ginagamit ng mga tao ng mga nag-a-addict? Dati, simple lang. Madalas ko lang madinig noon nga, marijuana eh. Marijuana lang. Yun ang unang-una kong narinig na pang ano yan? Ha? Pot session ang tinatawag. Marijuana. Hanggang dumating yung time, madidinig mo, pati gamot ng ubo, ginamit nila. Ha? Yung, ano bang gamot yun? Ha? O, yun. Ayan. Ano bang ginagamit to, Francis? Baka gumamit to si Brother Francis eh. Hindi ko alam. Pero, ha? Nung una, gano'n. Hindi alam eh. Hindi alam yung hanggang dumating, madidinig mo, sari-sari ng uri ng mga drugs. Di ba? Hanggang dumating pati mga rugby. Oo, rugby. Ang bango nga naman ng rugby eh. Aba, hindi mo malaman yung palang mga nagbugutom man dyan. Nagpunta ka dyan sa Maynila nung una. Nag-upo ang mga kabataan. May kanya-kanyang plastic. Nagsisinghutan sa bangketa. Oo. Pag in-interview mo sila, bakit kayo naggaganyan? Nakakalimutan ho namin ang aming gutom pag kami nagra-rugby. No. Kaya minsan masakit. Masakit, pero parang, kaya naman pala eh. May dahilan eh. Paano namin makalimutan yung gutom? Matutulog na kami, wala pa kaming kakainin. So masakit ang patotoo ng Panginoon. Pero nevertheless, hindi po yun excuse dahil may iniaalok na liwanag ang Diyos. Kaya napakahalaga na tayo po'y lumalapit sa mga tao, mga kapatid. Dahil may mga taong sa ngayon, gising sila sa kanilang kasalanan. Naghahanap sila ng liwanag. Meron kaming, may binigay kasi sa aming relo itong mag-asawa. May nagregalo sa amin ng relo. Ngayon, medyo malaki yung bracelet. Pinunta namin dyan sa Alabang, pinapaputulan namin. May matandang babae. Nagtanong dun sa pagawaan ng relo. Sabi doon, sa palagay nyo kaya magkano mabibili ang relong Rolex? Pagawaan ng relo. Iniisip ko, kawawa naman itong matanda, baka ito'y lokohin lamang, Rolex. Sabi ko, magandang hapon po. Akin na ho. Pakita nyo sa akin at marami ako niyan. Marami akong picture niyan. Sabi ko, tingnan ko, pipicturean ko. Tutulungan ko kayo, pipicturean ko. Ganyan ho ang paggamit ng chat GPT. So, pinakita yung relo. Kulay blue yung mga dials. Pinicturean ko. Tinanong ko kay chat GPT, magkano ang presyo ng ganitong relo? Nag-ano siya ng image. Pinakita, sabi niya. Ang ganitong relo na bagong ganito, ito ay 1.9 million. Sabi ko, ito, 1.9 million daw po yung ganyang klaseng relo. Ha? Aba, tama yung aking manugang Talagang 2 million daw ang halaga nito 1.9. Ito pang isa. Tatlo yung dala. Puro Rolex. Ito naman isa. Pinicturean ko ulit. Ito naman 1.6. Ito pang isa. 1.8. Parang ganyan, Sabi ko, mag-iingat ho kayo. Baka kayo hold upin dyan sa dala-dala ninyo. Sabi niya, salamat ng marami kaya ko lang ho kayo tinulungan kasi baka mamaya tawaran kayo ng sabihin, bibilihin ng 500. Siyempre, tuwan-tuwa kayo, 500,000. Ang presyo pala niyan, nasa 1.9. Naku, pasalamat yung ali. Tapos maya-maya ano ba kayo? Saan ba kayo? Taga saan kayo? Sabi ko, tiga Muntinlupa ho kami. Kayo ho ba? Kami taga Santa Rosa. Sabi niya, anong relihiyon niyo? Sabi ko, Baptist po kami. Pastor po ako ng Baptist.
Kaya ko kayo tinulungan, ayaw kong kayo'y madaya dahil nadinig ko Rolex, ano ho yan pantakip lang namin sa butas ng dingding So, napakamahal po niyang inyong relo. Alam niyo, sabi sa akin, Pastor, salamat ng marami sa inyo. Pwede, pagpa-picture ho tayo. Nagpa-picture kami. Picture. Sabi ko, kayo ho ba'y pwede naming dalawin minsan? Ay, opo. Ako po'y dating iglesia ni Kristo. At ako po'y naghahanap. Wala na ho ako sa iglesia. Ako'y naghahanap. Ang asawa ko'y Amerikano. Ang aking anak ay nasa Amerika. At naghahanap ako ng katotohanan. Gusto ko mapakinggan yan sa inyo. Tignan niyo yung mga kapatid, in-introduce mo yung gawang mabuti. Ngayon, inopen mo yung pinto ng Ebanghelyo, abay willing, magpadalaw. Binigay sa amin yung nagpa-picture sa amin, binigay sa amin yung contact number, Pastor, tumawag lang kayo. Ito po ang aking anak, tawagan ninyo. At welcome kayo sa bahay. Kakatuwa, So, maaari po tayong magkaroon ng opportunity. Huwag tayong maging, malayo sa tao. Try to connect with people. Try to connect. Try to connect. Lalo na kung meron kayong maitutulong. Huwag kayong mahiya, mga kabataan. Mas masaya na makita natin, who knows? Isang araw, itong mga taong ito ay makakilala sa Panginoon. Hindi natin alam. Kaya masakit yung madinig ng Panginoon. Makita niya ang mga tao, mas pinipili pa nila ang dilim kaysa liwanag. Pero, mapaghayag ang liwanag ng Diyos. Mapaghayag ang liwanag ng Diyos. Pag ang liwanag ay pumunta sa dilim, malalaman mo kung anong mga naroroon. Kapag ka ang liwanag ng Ebanghelyo suminag sa puso ng tao, malalaman mo anong mga nakatago sa puso ng tao. Mapaghayag ang liwanag ng Diyos. Kaya sabi niya sa John 3:20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Imagine nyo, mga kapatid, bawat gumagawa ng masama, napupuot sa ilaw. Sa palagay nyo, saan galing yon? Na yung dating mabuti, yun yung ilaw mabuti. Yung dating mabuti, ayaw ng tao. Ayaw ng tao sa tama. Ayaw ng taong i-correct yung kanyang mali. Saan galing yon? Ang sabi ng Bible, sa likod ng mga pangyayari, na yan ay nangyayari sa buong mundo, sa likod nun, merong espiritu ang hiwaga ng kasamaan na gumagawa. Gawa ito ng espiritu ni Satanas. Nailipat ni Satanas yung isipan niya sa isipan ng mga tao. Kaya si Satanas gumamit ng mga tao na naghahangad ng hindi kakontentuhan sa tama, naghahangad pa sila ng higit pa sa tama. Kumbaga, kung ito ang Diyos kasi naglagay ng boundary line. Ito ang tama, ito ang mali. Sabi ng Panginoon, sa bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti, sabi ng Panginoon, lahat ng prutas na ito, makakakain kayo. Ito, boundary. Dito, lahat ng ito makakakain kayo. Pero itong prutas ng pagkaalam ng masama at mabuti, huwag niyong kakainin, mamamatay kayo. Masama ito. Makakasama ito sa inyo. So, merong boundary line. May mga tao, kagaya ni Eva at ni Adan, hindi sila nakontento dito sa napakaraming ibinigay ng Diyos na maganda. So, ang ginawa nila, tumawid sila ng kabilang bakod. Tumawid sila sa kabilang linya at sinubukan nila, tinangka nila at ginawa nila labagin ang gusto ng Diyos. Kita po ninyo. So sino ang nag-uudyok sa likod? Bakit nagkaganon si Eva? Hindi nila kinusa. Pero may nag-udyok. Yun yung espiritu ng kasamaan na gumagawa na laging may espiritong mapang-udyok sa paggawa ng masama. Tayo po ay Tayo po ay mahina. Tayo po ay corrupt. Ang nature natin. Ang dali nating bumigay. Kaya ang pinaka-safe natin, huwag kayong lalapit sa linya. Huwag kayong lalapit sa bakod. Kasi may mga Kristiyano,
gustong lumapit doon sa bakod. Nakadikit sa bakod. Abi, pag nakadikit ka sa bakod, maya-maya, madali ka nang sumakay sa bakod. At maya-maya, nakalipat ka na ng bakod. Kaya ang pinakamaganda po, lumayo ka sa bakod. Huwag kang lumapit doon sa boundary. Huwag mong tuksuhin, hayaan mong ilagay ang sarili mo na ikaw ay, dito ako magwi-witness sa beer house. Dito maraming makasalanan dito na pumapasok. Dito ako magwi-witness mamayang gabi, 10:00. Ang aking soul winning time. Aba, okay yung soul winning, pero nasa bakod ka eh. Nasa kabilang bakod ka, pupunta ka sa kabilang bakod, doon ka mag-witness, mamaya, nakaupo ka na dyan. Oh, bakit? Baka mamaya nag-witness ka, naalala ko nung ako ay nagdodornaking tayo. Yan, dyan sa, anong lugar yan? Dyan sa Melikod. Ha? Ang tawag doon yung lusutan kayo doon sa may... Doon sa may kila mama, lusutan doon. Oh. Yan, Pasong Makipot ba yun? Pasong Makipot. Di nagbahay-bahay kami doon. Abot kami ng tracks, basa-basa. Maya-maya, pagkatok ko, may lumabas, naka-ano lang, ang damit. Nakakamisyon. Magandang babae. Hindi ko alam kung anong trabaho nun. Sinasabi ko lang, maganda. May tsura. Binibigyan ko ng babasahin. Sabi niya, hindi yan ang gusto ko. Ang gusto ko, ikaw. Nabiruin mo yan. Nananahimik ka eh. Aalakin ka ng... di ba? Mahirap ho yung ganun eh. Paano kung ikaw ay lalapit? Alam niyo ho, papasukin niyo ako sa bahay at ipapaliwanagan ko kayo. Alam mo nang ganun yung ano niya eh. Wag na. Doon ka na lang sa labas ng bakod. Pakibasa niyo lang ho yan. Mapaghayag ang liwanag ng Diyos. Ha? Bawat isa na gumagawa ng masama, katumbas po ito. Hindi man niya sabihin. Ayaw niya kay Kristo. Hindi man niya sabihin. Pero kapag gumagawa tayo o ang tao ng masama, katumbas ito ng pagkapuot sa ilaw. Ayaw kong ikaw ang mang-abala, mag-interrupt sa aking buhay. At hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Kaya yun ang dahilan bakit ang mga tao tinatanggihan si Jesus sa iba't ibang bansa. Sapagkat si Kristo ay ilaw, bakit kayo ay hindi welcome? Bakit tayo bantulot? Tinan nyo, pansinin ninyo. Bakit pag mag-share tayo parang medyo nag-aalinlangan ka na mag-share? Bakit? Baka magalit. Baka corny. Baka hindi bagay. Baka pagtawanan ka. Baka hiyain ka. Baka talikuran ka. Ayaw mong ma-disappoint. Pero bakit niya aayawan yung maganda mong ibinabahagi? May espiritong gumagawa sa maraming tao. At ito yung espiritu ng kasamaan na ang mabuti ay tatawaging masama at ang masama ay tatawaging mabuti. Kaya tayo na nakakaalam ng mabuti, ay dapat lang magpatuloy. So, sa likod niyan, magiging global yan, hindi lalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan, lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. So ano ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos sa ating panahon? Sa ganitong nadidevelop, papunta sa global, ano ang dapat natin gawin? Well, ang turo ng Bible sa atin, number 1, bigkis ng katotohanan. Put on the whole armor of God. Okay po, so meron tayong isasakbat yung buong baluti ng kagayakan ng Diyos. Bakit daw? Upang tayo makatayo laban sa lalang ng dyablo sa panahon na masama. Kaya hindi sinabi ng Diyos na tayo magtago, mapanganib ngayon, magtago kayo, mapanganib ngayon, huwag kayong magpakita sa kanila, huwag kayong lalapit. No, sabi ng Bible, no.
ang gamot dyan, huwag niyong i-isolate ang inyong sarili, mga Kristiyano, maglagay kayo ng protection. Ayun. Meron akong paraan para kayo protektahan at para kayo magwagi. Sabi ng Bible, the whole armor. Wag lang parts or part of the armor. The whole armor of God. Kaya sabi diyan, unang-una, big kiss ng katotohanan sa Ephesians chapter 6 verse 14. Big kiss ng katotohanan. Ibig sabihin ng big kiss, ito yung humahawak, di ba? Yung parang sinturon, yung belt. Ito yung belt. Itong pagka wala kayong belt, maluwag yung damit. Ano mangyayari diyan? Pagka maluwag ang damit, lalo na sa uniforme nila, hindi malaya ang pagkilos. Tapos yung sword niya, pagka maluwag ang kanilang suot, hindi maayos. Kaya naka-intact, na ilalagay sa ayos. Kaya kailangan po natin yung big kiss, humahawak sa lahat ng baluti. At ano yun? Ano yung baluti na yun? Yung katotohanan. Pag walang katotohanan, ay walang saysay ang ating laban. Walang saysay na tayo sumalag kung walang katotohanan. Nagamit tayo ng Bible, hindi naman totoo sa atin. Naawit tayo, hindi naman totoo sa atin. Magsishare tayo, hindi naman totoo sa atin. Kaya mahalaga katotohanan. Pangalawa, maglilingkod tayo, hindi naman ayon sa Bible. Dapat may katotohanan. Kaya yun ang ilalagay natin. Katotohanan, bakit natin ginagawa? Ito yung totoong dapat na ginagawa ng Kristiyano. At tayo dapat magsabi ng totoo. Kahit may mawala sa atin, basta totoo yung sinabi natin, mawala man yung aking kaibigan, mawala man yung aking girlfriend, kung ayaw niya ng katotohanan, so be it. Magbibigay ang Diyos ng girlfriend o boyfriend na mahal ang katotohanan. Mamumuhay tayo, hindi tayo doble kara, hindi double standard. Kaya ang sinungaling, ang taong magsisinungaling, mabubuhay sa kasinungalingan, magtatago sa kasinungalingan, ang mundong ito, walang panlaban. Talagang tangay ng baha. Pero tayo, na meron tayong katotohanang pinananangnan, pwede tayong magtagumpay. Huwag lang tayong lalampas sa guhit ng boundary. Ito katotohanan, yun ay kamalian, huwag kang lilipat sa boundary na yan. Don't cross that line. Pangalawa, baluti ng katuwiran. Ephesians 6:14 din. Kahulugan, breastplate of righteousness. Protektahan ng puso. At ito ay breastplate of righteousness. Nasa dibdib natin yan. Pag sinabi natin righteousness, kita sa ating buhay. So yung katotohanan, nasa loob. Totoo. Pag umawit ka, totoo. Pag nanambahan ka, totoo. Pag nagpuri ka, totoo. Tapos makikita ngayon sa buhay. Kaya kasama yung panloob at panlabas. Sakbat na baluti ng katuwiran. Pangatlo, pangyapak ng ibanghelyo ng kapayapaan. Itong dapat nating panatilihin. Ibig sabihin, lagi tayong handa na mangaral ng ibanghelyo. Kaya handa tayong lumakad, handa tayong humarap, handa tayong magdala ng ibanghelyo. Sila Apostle Paul, kung naaalala po natin sa Acts chapter 17, 19-23, binugbog, ikinulong. Pero ano nangyari? Nag-witness pa rin sa loob ng bilangguan. Nag-witness pa rin sa bantay bilanggo. At nagkaroon po ng isang simbahan sa Pilipos. Tingnan niyo po, Pero binugbog. Kaya hindi nakasalig sa ano ang trato ng tao, kundi dire-diretso. Dapat po may pangyapak ng ebanghelyo. Pang-apat, kalasag ng pananampalataya. Shield, panangga. Taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipamamatay ninyo sa bawat haligi, nagniningas na suligi ng masama. Lahat ng pana, lahat ng sibat, panangga laban sa apoy ng dyablo. Kung panain ka ng pag-aalinlangan, panain ka ng pagiging matatakutin, ano man ang gawin sa iyo, yung pagdududa o akusasyon, false accusation, panain ka man, may panangga ka. May panangga ka. Pag-alinlanganin ka man, naalala natin si Goliath, si David,
Hindi armas na ang dala niya ni David ay bakal, ang dala niya ay pananampalataya. Yung tiwala sa Diyos. Kaya dahil tayo may tiwala sa Diyos, hindi tayo dapat mag-alinlangan. Next, panlima. O kalasag ng pananampalataya, panlima, turbante, helmet of salvation. Kinakailangan, picture ito ng Roman soldier. Pinoprotektahan yung ating pag-iisip. Dahil pwede tayong mag-isip ng lihis sa kalooban ng Diyos, maaari tayong mawala ng pag-asa. Sa pananampalataya, sa pananalapi, sa paglilingkod, sa panawagan, maaari tayong mawala ng pag-asa. Pero kapag kasuot mo yung helmet of salvation, hindi mo itatanggi. Pinoprotektahan ito ang iyong pag-iisip. Naalala niyo si Peter, tinanggi niya si Jesus. At ang pakiramdam niya, hindi na siya karapat-dapat. So ang ginawa ni Pedro, bumalik siya sa kanyang pangingisda. Yun ang pakiramdam niya kasi, I'm not worthy. Tinatuwa ko ang ating Panginoon. Hindi na ako qualified to be a disciple, to be an apostle. So balik siya sa pangingisda. Pero ang Panginoon, sinundo siya sa dagat. Tapos dinemo ng Panginoon. Sige, hagis ang isda. Hagis ang lambat. Nakahuli sila ng isang katutak na isda. Nagulat si Pedro. Sabi niya, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y isang makasalanan. Lumayo ka. Ibig sabihin ni Peter, kumuha ka na ng kapalit ko. Hindi ako ang dapat. Kumuha ka na ng iba. Huwag ako. I'm not worthy. Mapag-alinlangan ako. Masalita lang ako, matapang lang ako magsalita, pero hindi ko kayang ipamuhay. Ako'y duwag sa totoo lang. Matapang lang ako magsalita. Kumuha ka na ng iba. Pero ang Panginoon hindi po siya sinawaan dahil hindi kanya kinukuha dahil ikaw ay magaling. Hindi naman niya tayo kinuha dahil tayo magagaling at mahuhusay. Kaya niya tayo kinuha dahil siya'y mabuti. Kaya tuloy lang po, hindi ko sinasabing mangagkamali tayo. Sinasabi ko, kahit tayo nagkakamali, alam na ng Diyos nang tayo tawagin, tayo po ay may mga magagawang pagkakamali. Pero ang sabi nga ng Bible, ang matuwid, di ba sabi ng Bible, for a just man falleth 7 times and riseth up again. Hindi sinasabi ng Bible na ang taong matuwid hindi bumabagsak. Walang ganun eh. Pero ang taong matuwid, kahit bumagsak, dahil siya imperfect, kahit siya magkamali, bumabangon. Kahit ilang ulit bumagsak, bumabangon. Doon mo makikita na ang nasa puso ng taong ito ay talagang gusto niyang mabuhay sa tama at hindi mabuhay sa mali. Kaya kung siya'y bumagsak at magkamali, hindi niya gustong manatili sa mali. Bumabangon siya at nagpapatuloy siya sa tama. Amen? Bakit? Ligtas ka eh. Ligtas tayo eh. Then, pang-anim, tabak ng Espiritu. Pang-anim, sword of the Spirit. Idala tayo, this is the Word of God. Ito na yun. Kaya naalala nyo, Pastor, paano ko ito gagamitin? Di, gayahin natin ang ating Panginoon. Simple, maliwanag, totoo. Epektibo. Paano ginawa ng Panginoon? Sabi ni Satanas sa kanya, kung ikaw talaga anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay itong bato. Gutom na ang Panginoon. Matutukso ba ang Panginoon dahil sa kanyang gutom? Mapapagawa ba siya ni Satanas nang hindi naman gusto ng Diyos? Di ang ginamit ng Panginoon nasusulat. Yung ginamit niya yung Bible. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ibig niya sabihin, Satanas, huwag mo akong tuksuhin na gumawa ng mali dahil ako'y gutom. Dahil hindi lang yung pangangailangan ng aking tiyan ang mahalaga sa akin. May mas mahalaga pa diyan, yung kalooban ng aking Diyos. Yung salita ng Diyos. Yung kagustuhan ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Kaya ito po yung tinatawag na tabak. Ulit-ulit siyang tinukso, 3 ulit, ulit-ulit din niyang sinabi, it is written, it is written. Sa Old Testament, laging sinasabi, thus saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon. Yun ang mababasa niyo lagi sa Old Testament. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon.
Ang Panginoong Hesus naman, it is written, dahil ito po, salita ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon. Kaya magbabasa tayo ng Bible, may memoryahin natin, tatandaan natin, uunawain natin, ay i-apply natin. Pagdating sa panahon ng Espiritu ng kasamaan, gusto tayong isali. Gusto tayong yayain. Ha? At ito'y mangyayari sa buong mundo. Pangpito, panalangin. Pray with all prayer, sabi ng Bible. Instant prayer, fervent prayer, earnest prayer, sabi ng Bible. He prayed more earnestly, he prayed more fervently, he prayed instantly. All kinds of prayer, supplication, panalangin para sa kapwa, panalangin para sa bayan, para sa sarili, para sa mga leaders, para sa mga kaluluwang nawawala, para sa mga kapatiran, para sa all kinds of prayer. Sabi ng Bible. Kaya lagi tayong sinasabihan ng salita ng Diyos, pray without ceasing. Ito ay kailangan kasama sa buong kagayakan ng Diyos. Para tayo magtagumpay, lagi kang in connection with God, lagi kang in communication with God, lagi kang submissive with God, lagi kang dependent with God. Dependent ka sa Kanya, on Him, laging ganon. Kaya ang pananalangin, dire-diretso. May exam ka, may nawala kang gamit, meron kang gustong mabili, meron kang gustong puntahan, meron kang gustong maabot na pangarap, keep praying. May nakita kang problem, nagbabiyahe ka, nadaanan lang ng mata mo na merong aksidente, you pray for them. May nakita kang mahirap na nakahandusay sa tabi ng kalsada, na pulubi, nadaanan mo lang, kahit hindi mo siya nakausap, nadaanan lang ng mata mo, Lord. Send help sa taong yon. Laging may dahilan para mag-pray. May nag-open siya, Brad, pakisama mo sa prayer to. Ay, prayer ka agad sa isip. Prayer agad tayo, kahit dyan, kahit saan kayo, tumayo kayo dyan, pray. Halika Brad, mag-pray tayo. Halika sister, mag-pray tayo. O yan, prayer ka agad. Maganda yung mapanalanginin tayo. Sa trabaho, sa bahay, sa pamilihan, sa sasakyan. No, kaya may mga time na, minsan, mafe-feel nyo yun, yung udyok ng Panginoon, nagbabiyahe kayo, you like to pray. Kaya pagka dalawa kayo, let's say kaming dalawa ni Sister Donna, mag-pray ka. Habang ako nagda-drive. Mahirap naman pumikit ako mag-pray. Ikaw na mag-pray. Habang nagpe-pray siya, nakamulat ako. At minsan nagpe-pray ako, nakamulat ako. Nagpe-pray ako habang ako nagda-drive. May mga time naman na tabi muna tayo. Let's pray. Tabi muna kami. Magpe-pray po kami. Ganon. Walang kahit sa garahe, pag-park ng aming sasakyan, pagpasok sa garahe, bago kami magbukas ng pinto, let's pray. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Katapos tayo na maghapon muli. Ganon. Punuin nyo ng panalangin ng inyong buhay. Bakit po? Ang espiritu ng kasamaan laging nasa ating tabi. At sa isang sandali, yung sandaling yun, window ni Satanas, na tayo hindi nagbantay sa ating sarili. Yung kapirasong sandali, yung isang oras na pagitan, maaring may mangyari na doon makapasok ang ideya, yung isipan ng kasamaan. Kaya yan ay gumagawa sa lahat ngayon sa mundo. Kaya mga kapatid, sabi nga ng Bible sa Isaiah chapter 59 verse 19, and I'll read, "So shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun," that's east. "When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him." Kapag ka daw po lumalala, bumabaha ang kasamaan, ang gawain ng Holy Spirit, itaas ang standard. At sino ang standard? Si Jesus Christ. Jesus Christ is the standard. Kaya dapat po ang gagawin natin, itinataas natin si Kristo sa tuwinang isusuot natin ng buong kagayakan, the whole armor of God. Sa tuwing tayo magiging tapat na manambahan, maglingkod, magpuri sa Kanya, nakikita si Kristo sa atin, itinataas natin siya, and that is the work of the Holy Spirit. Yan lang po ang paraan para tayo magtagumpay sa kapanahonang ito. Christ-likeness. Led by the Spirit, filled with the Spirit, empowered by the Holy Spirit.
Maraming Diyos, salamat po ng marami sa amin pong salita na alam namin ang espiritu ng kasamaan ay gumagawa. Hindi po siya nagpapahinga. Ang espiritu at ang hiwaga ng kasamaan ay patuloy, dinidevelop niya. At dahil ng kanyang diligence, dahil ng kanyang determination, nakikita namin na ang kasamaan ay talagang nakakakuha ng karagdagang teritoryo. Dahil ang maraming tao ay kagaya ng sinabi ng Bible sa Isaiah 53 verse 6. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. At ang kanya-kanyang kagustuhan ng tao, ang iniudyok ng dyablo, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Sundin mo ang magustuhan mo. Kunin mo ang magustuhan mo. Puntahan mo ang magustuhan mo. Tikman mo ang magustuhan mo. Maging ikaw yung magustuhan mo. At nagkanya-kanya ang mga tao. At parami ng parami ang mga tao na naiinganyo sa isang klase ng lifestyle na walang Diyos. Walang dapat kumontrol sa aking buhay. Walang dapat maghari sa akin kundi ako. And everyone turned to his own way. Pero salamat po, ikaw ang pastol ng aming kaluluwa. Ikaw ang nagsabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y magsisipasok at sila'y magsisilabas sa pangunguna mo at makakasumpong sila ng masaganang buhay. At salamat po sa kasaganaan ng buhay. May kapayapaang hindi nabibili, may pag-asang hindi kayang bilhin, may katotohanan hindi kayang bilhin, napakayaman po ng Kristiyano, meron kaming lahat ng mga espiritual na pagpapala dahil ni Kristo. Salamat po o Diyos, bless niyo po ang bawat isa, at alam namin, ang espiritu ng kasamaan ay patuloy na gumagawa sa buong daigdig. Hindi kami dapat magtaka, pero dapat naming basahin ng tama ng nangyayaring ito ay magiging global at paghahanda para isang araw, pag nag-rapture, opportunity ng Antikristo, buklurin ang mundo sa ilalim ng kanyang pangunguna. Thank you, Lord, for this advanced knowledge that we have from your word, and may we live faithfully to serve you until you come. Ito po yung aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Tayo po tumayong lahat at tayo po magwakas tayo po umawit. Umawit po tayo. Awitin natin yung till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. Awitin natin, siguro palitan natin yung work. Palitan muna natin ang salitang serve. Will serve. Okay, sige. We'll work till Jesus comes. Pero palitan natin ng will serve till Jesus comes. Maglilingkod tayo. Okay? Pakilagay natin dyan. Awitin natin yan na merong kagalakan dahil gusto natin siyang paglingkuran. It's a privilege to serve God. Everyone, sing with us. Oh, land of rest for thee I sigh, when will the moment come when I shall lay my armor by and dwell in peace at home, amen. We'll serve till Jesus comes, we'll serve till Jesus comes, we'll serve till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest, He bade me cease to roam, for comfort on His breast till He will serve, doing the will of another, the will of God, amen. Will serve till Jesus comes, will serve till Jesus comes, and will be gathered home. On the last, I sought at once my Savior's side, no more my steps shall roam. With Him I'll brave that chilling tide and reach. Yes, after serving here, we'll go to heaven. Amen.
Till Jesus comes, we'll serve. Till Jesus comes, we'll serve. Till Jesus comes and we'll be gathered home. All the people say amen? Amen. Brother Julius, will you please come? Pasalamatan mo ang ating Panginoon sa ating mga kaloob. Amen. Isang good news pala, nag-text sa akin kanina kahapon yata o kanina, si Sister, Beth, ay positive. Sister Beth, naalala niyo kapatid ni Brother Roy, Corpus. Yun, Sister Beth. Kaya gusto ko na ibalita sa inyo dahil masayang balita yun. At ang panalangin natin, yung mga nananalangin din, just go on. Keep on lang. Maya-maya, andyan yung prayer ninyo. Brother Julius. Manalangin tayo, dakilang Diyos Ama, salamat po sa napakaganda at napaka-assuring na ibinigay niyo sa aming katotohanan Thank you, Lord. na kami ay inyong mga anak na dahilan sa iyong biyaya, Panginoon. Pa. And that you have a very beautiful plan for all of us Amen. na hindi na po kami mapapahamak at hindi niyo plano, Panginoon, na kami ay dumaan sa tribulation, dear God. Po. Amen. At itong pinag-aralan namin ay iniligtas niyo kami sa lawlessness, Panginoon. And Lord, salamat po, and you've given us this ministry, Panginoon, na ibahagi sa mga tao, Panginoon, ang magandang balita ng inyong ebanghelyo na bagamat this mystery of iniquity ay nandito na sa mundo, Po. ay kami ay ginawa ninyong ilaw at asin Thank you, Lord. bilang iglesia. Thank you, Lord, Lord. thank you for your goodness. And thank you, Lord, sa mga pagpapalang ipinagkalob niyo po sa amin, sa pagbibigay po namin ng aming offering. Kinikilala namin na kayo aming source, dear God. Yes, po. So pagpalain niyo po bawat isa ang magbibigay at lahat kami, pagpalain po ninyo sa iba't ibang aspeto. Amen. Amen. Pananalapi, spiritualidad, Panginoong Diyos. Patawad sa aming pagkukulang. Yes, Bless our church continuously. Marami kaming mga programa, event na pinaplano para po sa kalwalhatian ninyo at Thank you, Lord. ganun din sa pagkakataon na makapag-reach out sa maraming mga tao pa yun na hindi pa po nakakilala sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Habang tayo po ay nagtitipo ng kaloob, ay gusto ko lang po ipaalala sa lahat ng sasama sa mahal ka ng Diyos sa Catanduanes ay maghanda. Maghanda. Para sa ating mga gastusin, pamasahe. Wag muna kayong bumili ng inyong ng maraming mga iced tea. Hindi ko naman sinasabing wag kayong bumili. Wag niyo lang ubusin doon yung inyong pera. Iced tea, ano pa yan? Kung ano, kasi dalas ko na din yung mga iced tea, pati sa aming mga anak. Wagamat walang masama dyan, just, wag niyong kalimutan. Meron kayong mas mahalagang paghahandaan. Kanina, kausap ko si Pastor Jayco, tumawag sa akin at nagbanggit siya sa akin, Pastor Conway, kami naghahanda para sa mahal ng Diyos. Sasama kami. Naghahanda daw po sila. Kaya kasama sila. At sabi ko, Pastor Eloy, pupunta tayo doon. Babalik tayo kung sino man yung makakasama natin. Sabi, Pastor, pakisabihin niyo ako. Gusto kong sumama. Kaya medyo get in touch with him, Pastor Eloy, kung kailan tayo magkakaroon ng final na plano, kailan tayo makarating doon sa Catanduanes. Yes. Anong date? Kung kailan pupunta? Ang date po natin ay April 20 to 24. April 20 to 24, that's the final. Sinikap nating i-move dahil ng concern ni Pastor Cuenca na gusto niya ay bakasyon ng mga college students. Kaya lang, nang ilipat naman namin, ay conflict naman sa meron pala silang schedule. Kaya sabi niya, Pastor, hindi pwede. So, kampante na kami dun sa dati.
Kaya balik po tayo sa dati. At yung iba naman po, nag-leave na, nagpaalam na, nakaplano niya, nakaready na, iba na imbitahan na. Kaya, kalooban na ng Panginoon na yun po ang ating date. Ha? Kaya prayer, and prepare. Prepare for that day. Ha? Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Amen. Salamat po sa mga naka-online. Salamat sa inyong pagsama at pakikiisa at katapatan. Okay. Ama naming Diyos, salamat po. Pakaingatan nyo kami sa paggawahiwalay. Bless po ang bawat isa at ang iglesyang ito at ang lahat ng iyong iglesia sa iba't ibang dako. Alam po namin na maging kami ay hindi exempted sa sisikapin ng kaaway, na lakas ng baha, puwersa na malakas, mabilis at mapaminsala ay hindi kami exempted. Kaya tulungan nyo kami na laging manatiling suot ang whole armor of God. Ipinamumuhay namin ito ng kapuspusan ng iyong Espiritu. Dalangin namin ito na nagpapasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Purihin ng Panginoon. Amen.